Balik na naman ang inyong vlogger's friend Kit Trolye. And for today's video, we will be having another interview vlog. She's from UK, London-based naman siya. But she's also a USRN. A quick background lang. She's a colleague of mine. Actually, she's a former police. Classmate ko siya sa training. Then, kasama ko rin siya sa training when we had our specialization. OR ako, then siya naman ICU. So, during that time, nung nag-training kami ng mga specialization namin, nag-aaral na siya ng NCLEX. So, parang dun ako na-motivate na, parang gusto ko na rin mag-aral. Kaya lang, yun nga, during that time, pregnant ako, kaya parang na-set aside ko yung idea. Pero, ayun nga, during yung nag-training kami, dun siya pumasa ng NCLEX niya. And then, parang after a month or so, pumasa naman siya ng IELTS niya. Kaya, parang dun ako na-motivate na, parang gusto ko na rin yung ginagawa niya. So, during that time, dun na rin ako nag-enroll ng mag-review mag-IELTS, ganyan. So, siya talaga yung isa sa mga reason kung bakit ko pinursue yung mag-exam ng NCLEX and all of that. So, ngayon, tanong natin sa kanya yung life niya in London, kung bakit niya napili mag-London instead na mag-US, and makichika na tayo sa kanya. So, without further ado, let's start. Introduce yourself daw muna, pang-intro. Ay, ganun? Kailangan may ganun? Okay. My name's Raquel. My friends call me Kel. Currently, nandito ako sa London. Currently working as an ICU nurse in Royal Free Hospital. Yeah. So, I've been here for more than 2 years already. So, I used to be a police officer, just like Kate. I used to work in the PNP hospital, and I've been with them for 10 years. But unfortunately, plan change, kaya nandito ako ngayon sa London, working as a nurse, finally. Paano yung ratio ng nyo sa ICU? Pag level 3 ang patient namin, it's 1:1. Pero kapag mga na siya, medyo stable patient na siya na monitoring na lang, 1:2, ganun. Yung maximum namin is 2 lang. As long as hindi sila deteriorating. So, 1:2 lang, maximum. Ano yung hospital mo? Private siya or government ba siya? Ganyan. Considered government siya, NHS, which is government siya. So, government funded lahat. Like, even trainings namin, lahat ng gamit namin is government provided. Kasi ang NHS dito is, walang binabayaran ng mga tao pag na-hospital sila. Is basically by the government. Galing din sa tax nila yun. Galing sa tax namin. Kaya, yeah. Private. I mean, government. So, paano yung pasok mo pala dyan? Schedule, ganyan. Usually 12-hour shift kami, 3 times or 4 times a week. So ngayon, 3 times a week lang ako ngayong week na to. So 4 days ang off ko. So from 7:30 to more in the morning to 7:30 in the afternoon. Pero allowed kami to go for break. Like during morning break, tea break, 15 minutes, lunchtime, 30 minutes. And then evening, afternoon tea. Parang tea time sa afternoon is 15 minutes ulit, and then dinner 30 minutes. So that's 1 hour and 30 minutes lahat. Hindi siya paid, kaya kailangan namin siyang i-avail whether we like it or not. So parang ang paid lang sa amin is 11 hours. 11 hours lang out of 12 hours na shift namin. Pero okay lang kasi kapagod. Oo, kapag 12 hours. Ano yun? Day ka or night shift? Ako kasi night person ako. So, mas pinipili ko ang night. And then, mas mataas ang enhancement pay pag night. So, yun. Mukhang pera tayo eh. So, night talaga ang pinipili ko. Pero, pero dapat magkaroon din kami ng day shift. Pero mostly, kinukuha kong day shift is Saturday, Sunday. Para wala masyadong tao. Ganun. Sa bagay. Pero kapag night shift, di ba, meron pa yan yung mga night shift, ganyan. Meron. Kaya mas pinipili ko ang night eh. Para may panggala kami. Paano yung process mo papunta dyan? Kasi ang alam ko, di ba, nag-NCLEX ka, akala ko talaga US yung yung path mo. So, nagulat ako. Yes, oo. So, okay, kwento mo paano yung path mo papuntang London. Okay. So basically, nag-exam ako ng IELTS
ng NCLEX around September of 2019. Di ba? Nasa training tayo doon while undergoing training, review din ako, self-review for the NCLEX. Then luckily, I passed. And then, nag-book ako for IELTS. So, wala ding review yun. Self-review lang din. So, after a week of self-review, nag-IELTS ako, it was December 2019. So, 2019 ba yun? Yes, Before ongoing training tayo. Oh, Parang yeah, papasa ongoing ka na training yan. natin. Yeah, I think that was December 2019. Tapos, nakita ng friend ko, she's based here in London. She's a nurse as well. Sabi niya, Bes, pwede yung IELTS mo for UK. Mag-apply ka muna while waiting for your US. Tapos, na-curious ako sa process. So, yun. Nag-research ako. Nag-inquire ako on how it's done. Ayun, parang natuwa ako. Parang maganda din mag-explore sa Europe. Sabi ko, mag-Europe muna kaya ako. Mag-US na lang ako later on, sabi ko. So, yun. So, nag-research ako ng paano yung process. Since may IELTS na ako, sabi nila madali na lang yun. So, nag-take ako ng CBT, like a computer-based exam, which is parang NCLEX siya. Pero para sa akin, mas madali. Mas madali compared sa NCLEX. Pero kapag may background ka na kasi sa NCLEX, parang madali na lang din yung CBT, parang manina lang eh. So, yun, I took it at last around March 2020 and pass. It's parang, lang siya, 1 hour exam lang na Ilang items yun? parang 120 items yata. Hindi ko na maalala eh, pero parang nasa ganun. Basta basta matatapos mo siya, dapat matapos mo yung 120 items and then makaka-receive ka na lang ng text or email na you pass or fail. Within the day ba yun? Within the day, may receive mo. Oo, may mga 24 hours at least, maximum. So, yun. After to, na-receive ko siya. And then, yun na, nag-start na ako ng process ko. Gumawa na ako ng NMC account ko. So, kapag gumawa ka ng NMC account, yung NMC means parang Nursing and Midwifery Council dito sa UK. Kung gumawa ako ng NMC account ko, I have to pay like around £140. Yung nabayaran ko na siya, may ma-i-accomplish ka dun eh. May ma-isasubmit ka ng mga documents like your diploma, related learning experience. Online lang yun? Online lang, oo. Parang lang siya. I-upload mo lang siya sa account mo. Parang more on like si JFNS, parang visa screen siya, ganyan. Lahat Parang ng ganun, requirements. oo. Okay. Oo. Tapos, yun. So, after ko mag-submit ng mga required documents like yun nga, including passport na din, birth certificate, certificate of employment, saka yung parang previous experiences mo. Ganon. And then, yung TOR, transcript of record. Yung mga basic lang natin, yung mga documents natin sa nursing. Saka, na rin, yung sa experiences mo, yung mga certificate of employment mo sa experiences mo. So, nagkuha ako. And then, sinamit ko lang sila lahat. And then, yung IELTS, of course, importante rin yung IELTS. Part siya sa, para sa NMC account mo. And then, ang last part kasi, may ano ba siya? Sa IELTS ba, parang meron ba yung grade na required? Like sa US, di ba parang yes. 7 ang minimum? Pag UK, may ilan ano yung na siya? Yun, 7 din. Pero 7 din. accepted sa kanila is yung writing na above, na 6.5 is accepted sa kanila. So, speaking of 7 or 6.5, speaking yata is 7 dapat. Yeah. Parang same sa US, 7. Speaking yata sila may higpit kayo sa US, dapat 7 ang speaking. Sige. Continue. Yeah. Actually, parang mahigpit sila sa writing dito. Dapat okay. 6.5 and above actually. Kasi pagdating mo dito, walang silbi ang walang silbi ang IELTS mo dito. Wala kang maintindihan. First few weeks ko as a nurse sa ward, mga pasyente, nakatunganga lang ako. Sorry, pardon, parang puro gano'n na lang. Tapos tawa na lang kami ng tawa kahit gaano ka pala kagaling Harry Potter. sa listening. Wala kang maintindihan, lalo pag di ka sanay sa accent nila. Pati yung anak ko dati, tunganga. Ano daw, ma? Ganun siya. So, yeah, that's it. Yeah, so after ko ng NMC account, so nag-process na ako ng lahat na-approve na rin. So, hanggang mag-appear doon na outstanding for OSCE ka na. OSCE is parang yung
yung parang demo, parang Ref ide-demo mo them? yung capabilities mo. Yeah, pero marami siyang stages eh. Sa amin that time is 7 stages pa lang, like kung paano mag-IM, mag-subcut, mag, ah, mag-dressing ng wound, yung ganun. Marami siya. Pero ngayon nag-increase na kasi. I think 10 stages na siya eh. Saan ka So, nag-oske? Northern Ireland, part pa rin siya ng Great Britain or ng Ah, so UK. nandyan ka na nun? Oo. Kaya so Hmm. kailangan bago ka magkaroon ng PIN or yung parang license to practice as a nurse, matapos mo muna yung OSCE mo or Objective Structured Clinical Examination. So parang yun nga, parang final demo siya ng lahat ng mga alam mo, ng skills mo. So Oh. dito nila assess yung kung ano ka ba, kung appropriate ka ba to practice nursing in the UK. Kaya, yun, bago ka maging licensed nurse at sumahod na nurse, dapat meron kang PIN or parang yung license natin, lisensya natin yan sa Pinas. So, Yan. nung pumunta ka dyan, parang ano ka pa lang, parang temporary pa lang, parang ganyan. Kahit kasi hindi ka pa Oh, nag-oske. Ah, mm. okay. Parang sinasahuran na kami pero parang ang work namin is parang healthcare assistant, ganon. Yung Mm. iba, dumarating dito as band 4, parang nurse na yung function nila. Ang di lang pwede sa kanila is magbigay ng medications na IV. Yeah. But So yung mga lahat, oral, ganyan, allowed naman. oral allowed. Pero yung the rest ng mga IVs at saka mga ibang gawain ng nurse, limited lang ang gawain mo. Ganun. Mm. Pero kami dito, sa hospital namin, sa trust namin, is band 3 kami, meaning parang healthcare assistant kami. So, ano lang kami, tumutulong lang kami with the patient. Yung parang mag, pag nagda-dressing sila, assistance lang kami, o kaya pag naglilinis sa mga pasyente, taga-timpla ng kape, ng tea, ganun, taga-serve ng food. Habang nag-o-observe ka, o parang habang nagsishadow ka sa mga nurses talaga. Yun, Ah, so, para parang meron mag-observe kang ka. time din. Ano eh, paano ba yung Hmm. oske niyo? Parang, like, kasi di ba nung college, yung rep dem, parang, number one, ganito yung gagawin. Magsasalita ka pa, ganun, Oo, or, ganun. Ganun na ganun. ganun siya. Oo. Tapos Parang may ano ka introduce yourself doon. muna, yung mga ganyan, Ay, di ba? oo. Ay, Oh, ganun. yeah. Parang ganun yung papasok ka. Oh, give privacy. Oo, I ganun. introduce my patient. I ask for consent. Parang ganun. Ganun na ganun talaga. Oh, Kaya parang return demo talaga. Kaya nakakapakinig ng kaka-nervyos. mm. Ganun. Yeah. Ah, So, yeah. Kaya sabi ko, ginagawa naman namin. Ito, madali lang yan. Pero pag oo, nasa harap ka na at oo. inoorasan ka, may oras ka kasi eh. Mm-mm. Ano na, yun na yung nakaka-nervyos. Pero luckily, after one try, I pass. Yan. So, Oo. after nun, nag-celebrate kami by touring around Northern Ireland. Around Oo. mga Harry Potter shooting, yung pinag-shootan nila ng mga Oo. Harry Potter Oo. movies. So, yun. Kaya super, super worth it naman so far. Pagdating pala namin dito, ano kami yung bayad ng visa fee, IELTS, CBT exam, pati yung NMC. Pero pagdating namin dito, reimburse lahat after our first month na sahod. Yun. So, March kami dumating dito. Hindi pa kami full-time na nag-work doon. Parang nagka-training pa kami for OSCE. So, may training din kami eh. Before kami i-send for OSCE exam. If sa tingin nila hindi mo pa kaya, ide-delay ka nila. Pero kapag sa tingin nila na kayang-kaya mo nang ipasa ang OSCE, pwede ka na lang padala. I-schedule, parang ganun. So, bale, ang nagastos ko lahat, IELTS that time was 10,680. Ah, Visa fee is, peso? peso yun. Mm. Visa fee is parang $335 kasi binayaran namin. Kami muna nag-handle lahat. Pero Mm. everything was reimbursed by the trust pagdating namin dito, after Mm. 1 month namin dito. CBT exam, parang ano lang yun eh, 83 pounds. Hindi ko na alam kung magkano siya sa Pilipinas eh. Mm. And then dahil COVID time pa rin nung umalis kami, that was March 2021 nung umalis kami, parang may binayaran din kaming COVID kit, pero pinalitan din ng hospital namin. And then we have to undergo isolation din for 14 days pagdating namin dito sa London. And then habang nag-undergo kami ng isolation, may klase na kami nun. So jet lag pa lang Ah, kami, may klase pa? may by Teams ang tawag nila. Parang Zoom Mm. lang din siya, similar siya sa Zoom. Mm. Online class siya. Pero
may mga ano din kami, may mga sinasagutan din kami, parang anong tawag dun is parang orientation and at the same time may mga sinasagutan kaming mga e-learnings, Mm-mm. gano'n, regarding sa policy ng trust, gano'n, sa mga regarding sa infection control nila, gano'n, Mm-mm. lahat ng ano, before ka kasi i-expose sa hospital, dapat appropriately trained ka. Dapat ipasa mo yung mga e-learning na yun. Mm-mm. So, hindi ka nila papayagang magbigay ng medications kung hindi ka trained. Like, pati IV cannulation, kahit tayo sa Pilipinas, di ba? Kahit wala tayong experience, sige go pa rin. Mm-mm. Dito, kailangan i-experience mo muna bago ka isabak. Parang ganun.